Ang Muslim ay isang taong sumusunod sa relihiyong Islam, isang monotheistikong pananampalataya na naniniwala sa iisang Diyos, si Allah. Sa Pilipinas, ang mga Muslim ay binubuo ng iba't ibang grupong etniko o tribo na karamihang ay matatagpuan sa Mindanao, Palawan at sa kapuluan ng Sulu. Bagamat may iba't ibang bilang na binabanggit sa iba't ibang sanggunian, karaniwang kilala sa 13. Ngunit ang ating tatalakayin lamang ay ang 4 na kilalang tribo at ito ay ang Maguindanao, Maranao at Tausug at Badjao. Ang Muslim ay may 4 na grupo. Una, ang Maguindanao. Ang Maguindanao ay isang lugar na may mayayamang kasaysayan, kultura at likas na yaman. Ang presentasyong ito ay magbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa pamumuhay at tradisyon ng mga mamamayan nito. Ang Maguindanao ay matatagpuan sa timog na bahagi ng Pilipinas, sa rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay napapalibutan ng iba pang mga lalawigan tulad ng Sultan Kudarat, North Cotabato at Lanao del Sur. May hangganan din ito sa karagatang Sulu na nagbibigay rito ng mahalagang papel sa rehiyon sa aspeto ng ekonomiya at transportasyon. Ang pangunahing wika ng lalawigan ay Maguindanaoan na ginagamit ng karamihan sa araw-araw na buhay. Gayunpaman, ginagamit pa rin ang Filipino at Ingles sa mga paaralan at opisyal na dokumento. Sa ilang bahagi ng lalawigan, ginagamit din ang mga wikang Cebuano at Ilonggo depende sa komunidad. Ang kultura ng Maguindanao ay nakasentro sa Islam at maraming aspeto ng kanilang pamumuhay ay naaayon sa relihiyong ito. Ipinagdiriwang nila ang mga banal na okasyon tulad ng Ramadan. Mayaman din sila sa sining at sining pang-establado, tulad ng paggawa ng makukulay na banig, pananamit, at pagtatanghal ng mga dulang may kasaysayan. Dahil may matabang lupa at maraming likas na yaman, pangunahing hanap buhay dito ang pagsasaka at pangingisda. Palay, mais at niyog ang karaniwang ani. Mayroon ding mga magagandang tanawin tulad ng Lake Buluan na kilala sa kanilang probensya. Ang pamumuhay ng mga tao sa Maguindanao ay nakabatay sa pagpapahalaga sa pamilya, disiplina at respeto sa nakakatanda. Ang bayanihan ay bahagi ng kanilang kultura kung saan nagtutulungan ang bawat isa. Makikita rin ang kanilang pagkakaisa sa mga pesta, kasalan at iba pang pagtitipon. Ang pananamit ng mga taga-Maguindanao ay nagpapakita ng kanilang pananampalataya at kultura. Ang mga babae ay nagsusuot ng makukulay na damit at tudong o headscarf bilang paggalang sa Islam. Ang mga lalaki naman ay maaaring magsuot ng tradisyonal na barong o kasuotang pang-Muslim. Ang pangalan ng Maguindanao ay hango sa Maguindanao na nangangahulugang lupain ng mga ilog. May mahabang kasaysayan ng pakikibaka ang lugar na ito, lalo na sa panahon ng mga sultan na lumalaban sa mga mananakop. Hanggang ngayon, ang kanilang kultura ay patuloy na isinasabuhay ng mga mamamayan. Ang Maguindanao ay isang lalawigan na dapat kilalanin at pahalagahan sa kanyang ambag sa kasaysayan, kultura at kabuhayan ng bansa. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling buhay ang kanilang tradisyon at pagkakakilanlan bilang mga mamamayang muro ng Mindanao. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay aking ibabahagi ang isang maikling ulat tungkol sa pangkat etnikong Maranao. Ang Maranao, na kilala bilang mga tao ng lawa, ay isang grupong etniko mula sa paligid ng lawa ng Lanao sa Mindanao. Bahagi sila ng mga Moro o mga Muslim sa Pilipinas at may mayamang kultura na hango sa Islam. Sa larangan ng sining, sila ay bantog sa paggawa ng brass, ginto at hinabing tela. Ang oker o masalimuot na ukit ay palamuti sa kanilang sining at mga tahanan.
Isa rin sa pinakatanyag nilang ambag sa panitikan ay ang darangin, isang epikong kinilala ng UNESCO. Sa wika, pangunahing ginagamit nila ang wikang Maranao, na kaugnay ng Maguindanao at Iranon. Marunong din sila ng Pilipino at Arabic, lalo na sa usaping panrelihiyon. Kabuhayan nila ay umiikot sa pangingisda, pagsasaka at pangangalakal. Marami rin sa kanila ang mahusay sa paggawa ng alahas at tela. Kultura at kaugalian ng mga Maranao ay umiikot sa kanilang pananampalataya sa Islam. Mahalaga sa kanila ang maratabat o dangal at ang pagkakaisa ng pamilya. Mayroon din silang tradisyong rido o alitan sa pagitan ng mga angkan. Ngunit may sistema rin sila sa pagkakasundo. Sa pananamit, kababaihan ay kadalasang nakasuot ng malong at hijab, habang ang kalalakihan ay may kuya at sarok. Makukulay at masining ang disenyo ng kanilang kasuotan. Tungkol sa pinagmulan, ang Maranao ay may kasaysayang konektado sa pagdating ng Islam noong ika-13 siglo at sa kanilang epikong darangin na nagsasalaysay ng kanilang mga ninunot bayani. Sa kabuuan, ang mga Maranao ay may mayamang kultura, sining at relihiyon. Sila ay may matibay na paninindigan sa kanilang dangal, pamilya at pananampalataya. Sunod naman ay ang tausog, mga tagapagmana ng tradisyon sa sulok. Pangkahalatang ideya, ang tausog ay nangangahulugang mga tao ng kasultanan. Isa sa pinakamalaking grupo ng Muslim sa Mindanao, mayaman sa tradisyon Islamikong sining at panitikan. Wika, marunong silang magsalita ng Filipino at Arabic, lalo na sa relihiyon. Kabuhayan, pangunahing hanapbuhay ng mga tausog ay pangingisda, pagsasaka ng niyog at pangangalakal. Mahusay sila sa paghahabi, paggawa ng tanso at ginto. Marami ang mga negosyante, lalo na sa hulo. Kultura, pishabit o tradisyonal na tela ng tausog. Lukdornya, tradisyonal na damit ng mga kababaihan. Pangalay, sayaw ng mga tausog. Mahalaga ang paggamit ng mga instrumento tulad ng gabang at kulintang. Lokasyon, matatagpuan ang mga tausog sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Malalim ang ugnayan nila sa dagat, lalo na sa Sulu. Kaugalian at pagpapahalaga, matatag na pagsunod sa Islam, mahalaga ang pagkakaisa ng pamilya at angkan, mataas ang pagpapahalaga sa marabat o dangal. Sunod, pananamit, kababaihan, malong o hijab at tradisyonal na damit. Kalalakihan, kuya o sawal at panakip ulo. Mga pinagmulan, bahagi ng pangkat Moro o Muslim sa Pilipinas na impluwensyahan ng Islam noong ika-13 siglo. Ang kasaysayan ng tausog ay malapit na naugnay sa kasultanan ng Sulu. Panghuli, ang konklusyon. Ang mga tausog ay kilala sa kanilang pananampalataya, sining at dangal. May kultura na matibay na ugnayan ng pampamilya at mayamang sining. Pangkalahatang ideya, ang Badyaw ay kilala bilang mga nomad ng dagat, isa sa mga pinakamalaking grupong etniko sa katimugang Pilipinas. Mayaman sa tradisyonal na pamumuhay sa dagat at kultura. Pangunahing wika, Sinama, Austronesian family, marunong din ng Tagalog, Bisaya at Ingles. Kabuhayan, pangunahing hanapbuhay ay pangingisda, pagsisid ng perlas at pangangalakal. Gumagawa rin sila ng binta at mga kagamitan sa pangingisda. Kultura, mayaman sa musika at sayaw, lalo na ang kulintang. Matibay na ugnayan ng komunidad at pamilya. May mga natatanging kaugalian at ritual. Matatagpuan sa katimugang Pilipinas, lalo na sa kapuluan ng Sulu, Tawi-Tawi at Mindanao.
Malalim ang ugnayan sa dagat at mga riyong baybayin. Kaugalian at pagpapahalaga. Mahalaga ang pagkakaisa ng pamilya at komunidad. May mga natatanging ritual sa pangingisda at panganganak. Nagsisikap na mapanatili ang kanilang pamana at kultura. Pananamit. Tradisyonal na pananamit ay makulay at hanapi sa kamay. Ginagamit ang mga tela tulad ng duster at palamuting ng alahas. Pinagmulan. Nagmula sa Timog Silangang Asya, partikular na sa Malaysia at Indonesia. Sinusuportahan ng mga pag-aaral ng genetika at kanilang sinaunang migration.